Bumaligtad ang retiradong pulis na sinasabi ni Edgar Matubato na team leader daw nila sa umunoy Davao Death Squad. Taliwas sa mga testimonya niya sa pagdinig ng Senado noong Oktubre, ang sinasabi na ngayon ni Arturo Las Cañas, meron ngang DDS. Saksi si Mark Salazar. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Pag-amin ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, bahagi siya ng Davao Death Squad at ang nag-uutos sa kanila ay mismong sinuoy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Unang misyong sinamahan niya raw ang iniutos umano ni Duterte na pagpatay sa drug lord na si Alan Cancio, kung saan may iniwan pa silang mensahe na hindi malayo sa iniiwan sa ilang napapatay. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kasama rin daw siya sa ikinwento na noon ni Edgar Matubato sa Senado na pambobomba ng mga moske sa utos rin daw ni Duterte. Kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Dinukot at pinatay rin daw nila ang isang Mr. Patasaha na utak umano sa pagdukot sa isang Mrs. Abaca. Kasamang pinatay ang buntis nitong asawa, 4 na taong gulang na anak, biyenan at 2 kasambahay. Sabi raw ni Duterte bago sila patayin, Erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rody Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. itinumba umano ang pamilya sa Laod Quarry kung saan may mga nakita ring buto ng tao, sinanuoy Commission on Human Rights Chairperson Laila de Lima bilang bahagi ng investigasyon ng CHR sa Davao Death Squad. May mga video rin ng GMA News na mga buto, bagamat di malinaw kung paano napunta roon. Ika-4 na kinumpisal ni Las Cañas ang pagpatay sa mamamahayag na si June Pala, na nitong Mayo lang ay sinabi ng Pangulo na kilala niya kung sino ang pumatay, pero hindi niya pinangalanan kung sino. Ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala. I do not demean his memory, but that he was a rotten. He deserved it. Of course, I know who killed him. Kasi binastos niya yung tao. Galit na galit si Mayor Rody kay June Pala dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Halagang 3 milyong piso umano ang unang pabuya para itumba si Pala na bigong mapatay sa unang 2 tangka. Ang bulong niya sa akin sa Bisaya, unsabay nahitabo pag-ambos ninyo kay June Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then naghiwalay kami ng landas. At nang mapatay si Pala, binigyan daw siya ng 1 milyong pisong bonus ni Duterte. Personal din daw nilang iniharap kay Duterte ang retired PC na si June Bersabal bago rin nila patayin. Pati 2 kapatid na sangkot sa droga pinatay raw ni Las Cañas at dito na siya naiyak. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Tinutulungan si Las Cañas ng Free Legal Assistance Group of FLAG na naniniwala rin daw na pwedeng magamit sa impeachment case ang testimonya ni Las Cañas. He should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for
an impeachment. But that is not up to us. It's so difficult to impeach a president. Lalo na dito, super majority sa House, baka mahirapan yan. Pagtatanggol naman ng Chief Legal Counsel ng Pangulo, It's a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the president on extrajudicial killings. sa isang local TV interview noong May 24, 2015, sinagot ni nooy Mayor Duterte ang tanong kaugnay sa Davao Death Squad. Sabi niya, and I quote, "True, that's true," unquote. Pero makalipas ang 2 araw, binawi yan ni Duterte. Wala raw siyang kinalaman sa Davao Death Squad. I never said I ordered the police to kill you. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi